hi Aquas Givers, and hi to my friends out there. Welcome back to my YouTube channel. Ayan, kung bago ka pa lang sa aking channel, please click subscribe button down there and i-click mo rin yung notification bell para lagi kang maging notified sa aking upcoming videos. Ayan, another day, another vlog. Today, bago tayo magsimula sa ating topic for today, which is yung mga grass. Ayan, gusto kong ipasilip sa inyo kung ano na yung nangyari sa aking mga itinanim. Diba? Last time, ay pinakita ko sa inyo yung mga bagong dating na plants, fresh from Bicol, at mga itinanim natin. So, ngayon check natin kung ano ba yung nangyari sa mga new planted aquatic plants na yan. So, tara! Guys, nandito na ako sa aming bakuran. Huwag nyo nalang pansinin yung mga sampay ko dyan. So, papakita ko sa inyo. Ito, last time, ang ating mga baka pamanyeri. Ayan. Nakakatuwa sila. Grabe, ang dami talaga. Ayan. So, hindi ko siya itinanim kasi pagkarating namin dito ay ito na lang yung natitirang plants aside from Echinidorus elephant ear at yung mga crypto. So, yun nga. Simulan na natin dito. So, itong with your reference from red, ayan, nag-turn into green na siya. Ayan, ang dami na nila. Ito, oh. Mahaba na sila. And this one naman yung part feeder is naging mahaba na rin siya. Kaso, naging mga payat na yung stems niya. And then, nagbo-brown yung baba. Another Phagocymon octopus, ayan, nagsistart na siyang dumami. Ayan, kasi mas madami yung mga damo-damo. So, later, is tanggalin natin siya. And this one, another grass. Ayan, ang bilis na dumami. Nagpropagate agad siya. Ating Ludwigio white. Ilang piraso na lang yun ang survive. And yan, nagsisimula na silang branches, ayun na. So, ito, ayan, ang ganda-ganda nito kahapon. Pagkatingin ko ngayon, yan, napagtripan na naman ng manok ko. Nawala yung mga dahon, nakakainis. Ayan. Ganda-ganda yung kahapon, guys. Yun, guys. So, yun pala ang lahat ng napatubo natin. And then, yung iba, medyo nag-a-adjust pa yung plants. And then, yung kinainis ko talaga is yung mga red plants. Kasi, hindi ko napansin na yung lupa pala sa pots na yun ay puro mga worm. Ayan, nagtataba nung bulate talaga as in. And then, naubos nila yung halaman. So, ayun. Gusto ko lang ma-achieve ulit na gaya ng dati na marami tayo dyang robin, glandulosa, at yung makanta kasi is first time nating sinubukang itanim. So, maybe tatry ko ulit next time. So, ayun lang. Anyways, kapag go-order naman kayo ng plants, ang plants ninyo ay mabumula pa sa Bicol, okay? Fresh from Bicol, na very quality talaga. So, dito gusto ko lang ibalik yung dati naming bakura na maraming immersed form na aquatic plants. So, ayan, kahit pa konti-konti, at least nakapag-tanim-tanim na tayo. So, ayun lang yung mga nakita yung clips. Ayan, karamihan ng plants ay hindi talaga hindi nabuhay. Nahirapan sila mag-adjust siguro sa kondisyon ng water. At lalo na ngayon na summer, dapat na 2 o 3 beses natin silang lalagyan ng tubig o didiligan. So, ayan, tatuwa ako dun sa output ng grass na plant. Kasi, ayan, ang dami talaga. Pag nakakainis yung mga manok dito. Ayan, kasi kinakain nila yung dahon. So, ayun, let's proceed sa ating topic for today.
today, papakita ko sa inyo ang clips ng Microsword and here guys. Let's jump on the video! Thank you guys sa pagsubaybay sa panonood ng aking mga videos. Thank you for watching. Keep safe and